Master. Oo, may sala si Wolf dito eh. Oo. Sabi ni Wolf, why not chocolate eh, di ba? Sulitin na natin si Kaisam, Oo. Wolf no Pueto. Pero Naka- alam mo, naniniwala Ano yan? din ako. Yung Ano Fnatic yan? Onyx naniniwala sa kapangyarihan ng blue side. Oo, men. Itong, kumbaga ano to eh, kung ikaw ang Fnatic Onyx Philippines, na-checkmate mo na eh. Oo. Eto na yung finishing move, kumbaga. Match point ka tapos blue side ka. Blue side pa. Diba? Ang taas ng win rate nila dyan, tumataginting na 80+%. Ay, grabe naman yun. Parang mapapatanong sila ng, is this the real life? Oo, parang great. Is this true stone? Oh, is this? Alam mo din, on the flip side naman for Fnatic Onyx Philippines, pupwede kasi silang i-bite back ng aggression nila. So kailangan nandito sila sa punto na hindi nila kailangan madaliin ang lahat. Kagaya nga ng sinabi ng isang great philosopher, you have married an Icarus. She has flown too close to the sun. Alright, so we're just gonna take note. Lalim. 2 Okay. out of 10 anti. Okay, so meron Okay, na. tatanggalin Oh! natin or lalapag natin guys Aray! yung mga nakikita nyo sa screens. Alright, so Fnatic Onyx Philippines bans the Matilda, Ito na yung Jusin, and Gatot Katsa. Aurora bans Chip, Louie, and Khalid. With Fnatic Onyx Philippines getting first pick, they got the Edith, tapos sinama nila yung Alpha at yung Eve. Meanwhile, Aurora has that Suyu and has that Harith. Parang ubusan nila si Edward ata dahil sa nangyari na to. So, baka kailangan ng kunin yung Edward Hero. What's left? Hylos? Hylos. Kailangan nila kunin yung Hylos kasi otherwise yung Eve may problema. Rafa. O kaya Rafa, no? Papet ni Rafa. Pinili ni Rafa. Rafa. Alam mo, ano to, for the first time again, after a while, makakagamit si Kirk ng Edith. Parang plinano talaga ng Fnatic Onyx na, sige, sa inyo na yung suyo, basta sa amin yung Edith ni Oh, Kirk. kasi last time sila nagban yan first phase. Now, Aurora, they did have the chance to steal the Eve, pero they chose to go for the Suyo and Harith. And in turn, parang ang sakit nito kasi nakuha na naman ng Fnatic Onyx yung kanilang Eve and then ipalis mo pa dyan yung Alpha. May soft solution naman with the Rafaela, at least meron kang pantakbo mula sa Alpha. Ang medyo weird kasi dito is yung usual na ka-pair nung Rafaela is yung Alpha. Yes. So hindi ko alam kung gano'ng kataas yung synergistic value nung meron kang Suyo and Rafaela. Yeah, so yung Rafaela parang hindi ganun kaganda yung pair, di ba? Kasi gusto mo, di ka naman talaga tumatambay kapag suyo ka, medyo in-out ka. Although may build pala na yung Queen's Wings plus breastplate plus war axe. Oo, Sabi yung tank. Pwede mo siyang laruin na parang fighter. We'll see if that is good kasi Eve naman yung katapat, yun yung parang kumontra doon. Ngayon, itong problema ngayon ng Aurora is pag na-limit yung heroes para kay Edward, well, pwede nilang kunin siguro yung Pobius. Yeah. Right First now? pick, no? First pick, second phase. Tinanggal nila yung Beatrix din. Oo. So talagang kinakover lang nila yung bases na dito up against sa Kelra. One thing na kailangan din nila i-consider is yung 1-1. 1-1, oo 1-1. nga. Kaya kailangan nila makuha yung Pobius eh. Yep. Sa fourth pick. Para didikitan lang ng Pobius, if Or ever. Hylos, pwede rin naman. Arlot. Hylos. Oo. Kaso parang kasi isipin mo, Edward sa Grand Finals, parang bitin yung Hylos. Potential last game na parang, boss, palaruin mo naman ako, boss. Kaso sila mismo nagtanggal ng Arlot. Oo. Baka magpa-prior sila ng 1-1 pagpasok. Hindi, may harit na eh. sila Ay, oo nga. Baka gusto nilang makuha dito yung Khalid. Usually, yun yung nagiging answer kapag Hindi, kukuha ka nakaba ng na first din. pick. Wala na pala Pwede, yung sa Pobius talaga. Phobius, yeah. Baka po. Ter- Teres, Tipilan yung Teres na. Teres Kailangan the nila ban. kunin yung Pobius. Yeah, power na Pero sa Phobius. hindi pipigil. Ano pa rin yan, mag-1-1 pa rin dito yung... Yeah. Kaso Onyx may thing. ano din eh, may Chope eh. Pobius. Parang Chope plus 1-1 from Fnatic Onyx. Or even yung Tig, actually. Tingin nga. Take. Maganda rin para sa Harith, ganyan. Mas madali Mababaliw ako kaysa pag Choke. di ginawa ng Aurora yung Phobius. I think Pobius. mahirapan sila pag binigyan nila yung Phobius, naka-Harith kasi sila. Yep. At naubusan din talaga ng hero si Edward. So, Well, ganun din. to be fair, dito sa playoffs run nila, yung Edith na to, parang 100% na pupunta kay Kirk. Yeah. So baka pwede nang kumuha yung Rora dito ng, ng hero na nagmumula kay Yue kasi alam nila na Kirk hero na yung Edith. Cecilion ang pipiliin. Para hindi mag-1-1, no? Yeah. Tsaka sila, may late game match sila. It's nice to have against Eve kasi kaya niya tumabas dun sa reload manipulation. Kaso, ang problema nila dito, yung jumps na pwede manggaling sa F-Nob early game. Pwedeng mag-cloud yung Onyx to bypass yung Cecilion. Masakit, konti naman ka. Pero kasi kung harapan ka na nung Claude, parang up close and personal. Yun na yung bakati. I think Claude Cho. You forced the Sicilian to have a purified instead of sprint. Or take Claude. Take Claude, Cho Claude. 1-1. Ay, Ang daming choice ng F-Nob. Pero kung magka-Claude sila, Cho ang magandang kasama nun. clean. Claimed sa Cecilion. Yeah. Matapang talaga. Wala, sila talaga yan eh. Sila na Ang Pobius. Pag naisahan ka niyan, sakit.
Anong Anong XP Phoebus dito na ng... Actually, dub ko rin nila yung Phoebus, no? Oo, focus. Uh, Other heroes, Yu Zhong minsan pinapalit sa Alpha kaso Eh, hindi na nag-Bene. pasok sa meta ngayon. Bene, no? Pwede rin. Maganda sa Eve. Okay Yeah. sa Bene tank? Twitch. Nasa Bene EDT tank. yung katapat mo. Yun lang, baka yun lang. medyo masakit. Parang kailangan nila ng gap closer talaga. I would say Cho. Cho, sorry. Phoebus. Honestly. Glue. Sobrang shoot sa Clint. Pero sobrang damage nila puro magic. Opo, yun nga lang. Harry Potter sila, no? Ang Ganun talaga. House of Magic. Si Ronald tsaka si Hermione. Ano mo ang problema ng Hermione. Aurora MLBB dito? Baka i-outfarm sila ng early game. Sobrang taas ng clear speed ng Alpha and ang laki ng support system ng Fnatic Onyx. So baka mag-snowball ng early game dito yung Super Family. Sino kaya ang magiging Ron, Hermione at Harry? Hindi ko kinaya yung reference mo, Ulf. Tatlo eh. Pero tatlo na sila eh. Apat nga, Rafaela pa eh. Apat nga, magkakaalaman na kung mamamagic ba ng Aurora ang continuation ng serye na to or will we have a new champion? Casters, pasok. Isang panalo na lang ang kailangan ng Fnatic Onyx para makuha ang kampyonato. Maharangan kaya ito ng Aurora and LDB. Malalaman na natin ang kasagutan as we enter game number 5 of this best of 7 series. Sandel, ito na yun. Oo, parang this is the final time sa Aurora para i-stretch pa yung laban for Fnatic Onyx Philippines naman. Napakatagal na lang inantay na mapunta sa gantong sitwasyon individually and as a team. Kahit yung mga coaching staff nila, may kanya-kanya silang mga kwento bago nakarating dito. Parang ang dami na talagang pinagdaanan, no? If you're Fnatic Onyx, yung mga iba nga dyan, lumipad pa at naglaro sa MPL Indonesia at iba pa. And for this time around, isang panalo na lang ang kailangan nila. But if you are Aurora, kailangan nilang manalo ng tuloy-tuloy dito dahil nga match point na ang Fnatic. Oo, kailangan nilang bilisan or kaya mas sabihin na natin mas maging aggressive or sila yung mga aura Oo. against Fnatic Onyx Philippines na ganoon din naman ang kanilang ginagawa. But definitely Kiko is now at level 4 para rin sa ating game. So si Demon kahit after niya ay mag-level 4 na rin. At ayun na nga, mukhang hindi pa sila maghahanap ng mga laban dito. Mainly because ito na yun eh, pagka nasa crucial ka ng game katulad nito, ayaw mo na masyado mag-risk. Kadalasan ng mga teams natin kapag umaabot na sa mga do or die na game ay nagiging, sabihin na natin mas konserbatibo na hindi agad nagpupull ng trigger. Pero minsan yung nagiging problema pagka ayaw mo mag-take ng risk, parang yung supposedly nagiging pwede yung strength, early game ay hindi nakakapitalize. So parang kung sino may right mindset ngayon, sila yung pwedeng lumamang dito sa ating game. But so far, parang ito rin naging pattern no, sa game natin. Early game, parang tansyahan lang muna, parang titignan kung kaya bang gumawa ng play sa gitna or sa other lanes. Parang late game nga talaga ang gusto dito ng Aurora. They do have the Sicilian na napakaganda ang wave clear kapag umabot na ang late game. Pero ang tanong dito ay aabot ba ng late game? Yes, they have the Suyu, Demon Knight here para magkaroon ng konting early game presence. But still, ito yung alam mong gusto nilang patagalin yung laro. There is no Sicilian composition na ayaw patagalin ang laro ng MLBB. Oo nga eh. So parang medyo maano ka dito kung maging aggressive ba tayo kasi meron tayong late game. Or sasabayan ba natin dito? Ayan, yung sinabayan. Fnatic Onyx Philippines pero nagkasabayan na nga. At si Edward ang kanilang makukuha at mukhang madediretso pa nga dito si Demon Knight. Wow! Biglang dumating si Brusco at nakuha pa ni King Kong dito yung turtle. Tiniktok na, boss. The Flicker Jit Kondoto 2-man knock-up. Mukhang nag-iinit na si Brusco after that one big play. Si Yui naman ngayon na umaharap ngayon dito kay Brusco pero ang purple ay mapupunta pa rin sa kamay ni King Kong. Mukhang nananalo ang Fnatic Onyx after that turtle. Pati na rin ang mga iilan na kill. So parang yung mga ganitong class invasion like na nauuna si Brusco parang kung ikaw yung Aurora medyo mahihirapan ka kasi may walking wards ka for Fnatic Onyx Philippines to the point na hindi pa sumasama talaga si Kirk. Which by the way, gamit ni Kirk ay isa sa mga heroes na may pinakamataas na win rate pagka gamit niya. Oo nga, na at this point, mukhang sanay na sanay talaga ang kupunan ng Fnatic Onyx dito. Naka-comfort pick kasi. May, si Brusco naka-chow, si Kirk naka-edit, pero magaling din naman mag-Arlot. But still, Rene J mukhang mata-dive na. At pinasok na nga sa ilalim or dun sa may bottom lane. So Rene J, -1 ngayon ang Aurora. Padating ang ilang mga players para madepensahan yung linya na to. Pero makakapagplato si Kelra sa may bottom lane. O, ramdam mo na yung snowball na nanggagaling dito sa Fnatic Onyx. Tumataas na ang kanilang kalamangan. Almost a 3K gold lead. 4 minutes in. Pero mukhang mahanap pa nga na muli si Demon kahit at wala ng galawan pa. 4-0 para dito sa Fnatic Onyx Philippines. At parang medyo na
arrange ang gustong play na ang Aurora. Medyo parang nawawala sa laro ang Aurora ngayon. 4 minutes in, yung early game na kahinaan nila ay mukhang talagang pinupuruhan ng Fnatic Onyx. Rekta lang, pasok na sa jungle. Si Demon kahit hindi na nakapag-orange buff pero may turtle pa naman. So 4 minutes in, nandito pa rin ang Fnatic Onyx na nakakalamang. At mukhang magsisimula na nga sila ng ating second turtle of the game. Level 8 na si King Kong. Parang lahat na naman ng pwedeng ma-farm ay kanya nakuha. So definitely sila may age, sabi edge tuloy. Oo. Pero young at heart naman ang mga players natin. Sila may edge sa pagkuha ng turtle. At speaking of edge, ma-secure na nga dito ng Fnatic Onyx Philippines. And that is another objective secured para sa Fnatic Onyx. At clean pa ang kanilang laro. Wala pang binibigay na kill. Nakatore na rin. Kailangan bumili ng oras ng Aurora MLBB. At this point, pakiramdam ko, Chantel, ang choice na lang talaga nila dito ay patagalin ang laro at umasa sa kanilang late game scaling. Kailangan dito mapascale nga nila si Domeng. So late game talaga ang puhunan. Even do as much as possible, ayaw mo makakuha. But for Fnatic Onyx Philippines, again, sa tinagal-tagal nilang inasama, lalong-lalo na Kelra na magkaroon ng MPL na title. Parang kitang-kita yata ngayon sa aggression na konting-konti na lang ay gustong-gusto niya na itong makuha. Pero wag siguro magpapalamon sa gigil, no, minsan. Nakakasama din yun. For Fnatic Onyx, paunti-unti lamang silang nagpupush dito sa may bandang itaas. And for Aurora, gumagana naman ang kanilang estratehiya. No? Meron silang wave clear na sapat. Hindi pa naman agad-agad na nakakapag-siege ang Fnatic Onyx. Pero unti-unti na kasing nai-invade ang kanilang jungle. At tumataas na ang level gap between Demon Kite and King Kong. Tsaka aside from level gap, ang laki na rin ng gold gap para din sa ating mga teams. And imagine 6 minutes sinisira yung second tier turret. Parang ang hirap nito kung ikaw yung Aurora. Kailangan nila magsanib-sanib puwersa ngayon para makagawa ng play or probably maghiwa-hiwalay para magkaroon ng split push against Fnatic Onyx Philippines because Fnatic Onyx Philippines 5.1k gold lead. At napakabilis nito, no? Kung titignan natin ang ating game timer, ipapakares sa gold lead. Napakalaki po ng 5k gold lead in this time around si Yue. Mabubuhay pa naman via the Bats Feast. Pero mukhang ang purple buff ay kinokontest na rin dito ni King Kong. Haharap dito si Edward pero mukhang makukuha naman this time around. At napasok pa nga sa ilalim na Torres, so Edward is down. Itutuloy ba dito na pagkukuha ng Fnatic Onyx Philippines yung Torres sa may gitna? Parang hindi yata makakadepensa yung Aurora. Unti-unti lang pinapaliit yung mapa dito ng Aurora habang si Doming naghahabol ng gold dito sa bottom lane. Napakabilis mag-siege ng Fnatic Onyx. Saglit pa lang ang nakakalipas. Wala pa nga level 13 ay nakaka-push na around the inhibitor turret. In fact, ito pa nga yung third turtle. The last turtle of the game already spawning. At mukhang libre itong makukuha ng Fnatic Onyx dahil sa lead na meron sila ngayon. Alam mo, for Aurora ngayon, I'm not sure kung paano kanilang magiging strategy para ma-stretch yung ating game. But with the lineup that they have, doable naman. But for Fnatic Onyx Philippines, di ba, nung nasa panel tayo nung isang araw, sinabi natin, parang ihirap i-analyze pag yung isang team na naglalaro ay Fnatic Onyx kasi hindi mo masabi na nalugi sa drop yung isang team. Talagang naglaro lang yung Fnatic Onyx Philippines kung paano nila alam yung ML. Isa rin kasi ito sa mga masasabi kong dalan-dalan ng show eh. Yung tipo na isa sa mga teams na napakalakas maglaro kapag magaling yung show player nila. And this time around si Brusco iyon. Ang ganda ng pacing para sa pupunan ng Fnatic Onyx. Pero dito on Turtle, sino kaya makakuha? Ang makukuha ito ni Demon Kai. At kita natin si King Kong dito ay nakapitan na habang si Doming ay bigla mawawala din sa ating mapa. King Kong ay maaalisan ng isang Edward at mapapatay na rin para dito sa ating laban. So 2 players down para dito sa Aurora. At yung F-Knock tuloy-tuloy pa rin na nagbibigay ng pressure dito sa kalaban nila. Ramdam mo talaga yung gigil. Tuwing may nangyayaring teamfight ay may kinakayod na ibang lane. At ngayon, push lang ng push ang ginagawa ng Fnatic Onyx. At si Brusco nga nasa loob na ng Torre. The confidence from the Bruiser, Brusco. Parang parang nakaaway na yata ng mga Sonics ngayon dahil this could be the final push para dito sa Fnatic Onyx Philippines pero makakadepensa naman ang mga players ng Aurora pero sakit na ng damage dito even ni Super Prince. Yung damage din dito against Brusco ay hindi ganun masyadong nakikita. At lumalaki lang nang lumalaki ang gold lead dito ng Fnatic Onyx. Aurora MLBB, wave clear lang ng wave clear. Yan ang kailangan nilang gawin dahil nga nakasisilyon sila. Mahirap pumalag ng early game. Pero si Renny J, makakapag-heal, makakalikod naman at makakabalik dito sa base pero magkakaubusan na ata. At madedepensahan pa rin yata yung Torres sa gitna pero pinipilit pa rin dito ng Fnatic Onyx Philippines yung pressure na sinasabi natin. So tuloy-tuloy lang yung pagpo-push. Kabisado na raw nila yung minion wave pero kapit pa rin dito sa mga Torre ang Aurora.
Good news para sa Aurora, wala pang bumabagsak na inhibitor turret. Bad news naman para sa kanila ay napakaaga, wala pang First Lord. Hindi pa nga nakakapag-lord dito ang Fnatic Onyx, pero grabe na yung pagbasag ng mga Torres sa kanila. A 7K gold lead, 10 minutes in. This is the prime time Fnatic Onyx na alam natin. Oo, tsaka ito yung mga napanood natin nung during regular season, yung pure dominance from Fnatic Onyx Philippines, kung paano sila mag-execute, if I'm not mistaken, nung nakalaban nila nung isang araw yung F-Cup ay sinabi pa ni Flap TZ na parang alam na alam nila kung paano mag-ML. Pero mga pro player na to, pero may mas aalam pa pala sa pag-ML. Ay! Oh no, Kirk! With a figure play, hindi tumama, pero buhay pa rin ang Aurora. Edward nandun sa may likod, umaharap dito kay Brusco. Edward nagamit na rin! Edward is gonna be down at patay dito si Super Prince. So alis na ngayon ng mga players ng Aurora at hindi na papasok pa ang mga players ng FNOC habang nangyayari yun. Ito na naman yung sinasabi natin na mayroong taga-front at kumukuha lang pala ng Lord si King Kong. 7K gold lead ang meron ng Fnatic Onyx dito, kaya yung mga 1-for-1 trade na yun, okay ka na. When a team is ahead by more than 5K, masaya ka nang makakaisa ka kahit trade yun. Dahil the fact na lamang sila at nakakuha ka pa ng isa, good news para sa team mo yun. And for Aurora MLBB, hindi good news na may Lord dito sa mid lane. Dahil pwede na nilang mabasag, ng Fnatic Onyx ang inhibitor turret nila. Ang tanong ngayon para sa Aurora MLBB, magiging sapat ba ang wave clear nila, ang May late Lord game sa gitna. potential nila sa para dun sa Lord sa gitna? At again, ang story natin dito, tinatawag natin si Kelra na ang Crowned King. Ito na kaya ang panahon para makuha niya yung kanyang trono. Meron pang sipa para kay Brusco. Nandito na si Team Kyle, washing at Edward mapipili na mag-flicker out. At unti-unting aalis ng mga players ng FNOC. May sakit din naman ang damage dito ng Aurora. Unti-unti silang aalis. At public sa base at madedepensa yung Lord. Pero may minion wave pa rin na dadating sa gitna. Higang malalim muna para sa Aurora dahil nakadepensa sila sa pinakaunang Lord. Super Prince humaharap pa rin. King Kong might just look for the play here, pero hindi pa niya pipinyagan. Punta muna dito tayo sa bottom lane at top lane. Tuloy pa rin ang push ng Fnatic Onyx at hindi na ata nila bibigyan pa ng chance na dumepensa. Pero hinga na muna dahil tapos na ang pagpasok ng Fnatic. Pero sakit na ng damage dito ng Aurora. Na-imagine parang yun na yung probably final push for Fnatic Onyx Philippines. Pero nadepensahan pa rin because of the damage from this Sicilian. Pero again, may minion wave. Galing sa taas, galing sa gitna, at galing sa baba. At nakapwesto na rin ang mga players dito ng FNOC. Brusco naghahanap ng angulo pero si Yue ay humaharap pa rin. Kirk looking for the Earth Shatter, walang mahanap na isa. In terms of the battle spell, si Kirk ay may flicker pa. Pwede nating abangan na magkaroon ng play mula sa kanya pero hindi na ata. Pupasok pa muli ang Fnatic Onyx. Kalma na muna dahil 1 minuto bagong loot. Again for the Sonics, sa lahat ng mga sumusuporta sa Sonics, mukhang ito na yata ang kanilang inaantay. One final push para sa titulo at one final defense naman para dito sa Auroras. Papasok si Kirk, makakapag-flicker out. Wow! At kita natin ngayon na Kirk is gonna be down pero mapapaalis din ang mga players na side ng Aurora. Patay lang din naman. Dito si Renegade J and King Kong buhay pa rin! What a defense mula sa Aurora. A 9K gold lead pero na-tradean pa dahil sa split ni Edward. Nahanap niya yung Edith. Nabalik niya sa kanyang team. At dahil dyan nakadepensa sila. 2 inhibitor turret lamang ang nawala para sa Aurora MLBB. That was such an extended push coming in from Fnatic Onyx. For reference, Chantel, kakatapos lang nila mag-Lord. Nag-Lord push sila. Nung natapos yung Lord push, may Lord na ulit. Grabe, parang inuunti-unti na dito yung mga resources. Dumadating na tayo sa posisyon sa mapa or posisyon sa laban kung kailan lahat ng mga pwesto sa mapa ay kailangan ng mapuntahan. Again, masakit na dito yung mga players ng Aurora. Ganon din naman para sa Fnatic Onyx Philippines. Kapit patalim para sa Aurora MLBB. Kapit din kay Yue. 2-0-1 on this Cecilio ng kanilang late game insurance. Ang kanilang inaasahan na bubuhat ng larong ito. Napaka-importante ng larong ito dahil championship na ang usapan. Renegade nakita na ng isa with the vision, with the kick. Here comes the Lord fight. At siniba na nga din na si Edward yung Lord. Sino nga ba talaga makakakuha? Bang! It's gonna be King Kong of Fnatic Onyx Philippines. Medyo bitin na. Yung real Domeng! manipulation na patay na si Kirk. Domeng! Patay na si King Kong. At lumalaban pa rin dito mga Auroras. And for Domeng, that is gonna be a double kill at 3 patay sa Fnatic Onyx Philippines. Sasalubungin yung Lord dito sa gitna. The lights within. Nag-lock in na ang Aurora MLBB with their late game advantage. At mukhang itutuloy na nga nila. 15 seconds para kay Kirk. Siya ang pinakamaaga. Saman force na pa-flicker na rin yung dalawa. Si Kelra at si Brusco ang dume-depensa. Pero ito na nga ata yun! Ito na nga yatang inaantay na side ng Aurora. Meron pa silang minion wave. Meron silang isang card. At isa lang din na nandito para sa Fnatic Onyx Philippines na dumepensa. At dediretso na nga nila. Wala daw imposible sa liwanag ng Aurora.
ating natutunghayan. Akala natin tapos na. Akala natin match point na. Pero hindi pa pala. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang misyon ng dalawang koponan na naglalaban ngayon. Wow! What a game! What a comeback mula sa Aurora! Pag-usapan natin kung paano nga ba yun nangyari kasama ang ating mga tropas sa Infinix Game Tambayan. Sinisigaw niya? Sino yan? Sino lang? Paano nangyayari yun? Hindi. Ay, eto na, babalik na nga pala kami. Ay, sorry. Teka lang, nadala kami ng emosyon eh. Nadala kami ng emosyon.